naging anak sa akin. Bilang isang ina, wala akong magawa, kundi sabihin sa kanya, may plano ang Diyos. Manatili ka at manampalataya ka dahil mahal tayo ng Diyos. He gave His life for the truth. Head servant ng Survey Daily Marriage Encounter. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito mo ang salita ni Jesus. Ako siya ipapako sa puso na sa kasa ng Luke chapter 15. Babae, hayaan ang iyong anak, hayaan ang iyong ina. Ng Survey Daily Marriage Encounter at former trustee ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines, Ms. Iris Rivera. Babae, masdan mo ang iyong anak. Anak, masdan mo ang iyong ina. Sa aking paglilingay, parang direktang sinasabi sa akin ni Lord na ako yung babae. Lumasdan mo ang aking anak. Paano ito nagkaroon ng kahulugan sa aking buhay? Bilang isang simpleng ina, masdan mo ang iyong anak. Lord, paano ko siya titignan para malaman ko ang kanyang pangangailangan? Paano ko siya mamasdan upang siya ay maturuang lumaking mabuting tao? Paano ko siya mamasdan na maparamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal? Mga tanong na noong una hindi ko alam kung paano ko gagawin. Dahil nga siguro sa bigat ng pagbilin sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesus bilang mga ina, o tinitignan ko, isa lang ba itong obligasyon ko bilang isang ina at responsibilidad? O isa itong pribilehiyo, opportunity, na tayong mga nanay, huhubog ng anak, na maging mabuting tao, mabuting mamamayan, mabuting Kristiyano, at may mabuting konsensya. Sa aking patuloy na pagiging ng awa sa Diyos, na maintindihan ko ang habilin niyang ito para sa atin. Lahat tayo ay naging anak. Lahat tayo ay niluwal ng ating mga ina. Nagsikap, nagsakripisyo, nagmahal. Pero bakit ganito ang nangyayari sa mundo natin ngayon? Maraming nagiging masama. Maraming nagiging kriminal, scammer, bully, at higit sa lahat, yung mga honorable na corrupt. Bakit nangyayari ang lahat ng ito sa ating bayan? Masasabi ko bang kasalanan natin ito bilang nanay? Dahil hindi natin sila napalaki ng tama? Tayo ba ang dapat sisihin sa magulong kapaligiran dahil
sila napalaki ng maayos. Isang sitwasyon natin ngayon na lagi ko rin dinadalangin na maaari siguro marami ng nanay na hindi na nagdarasal. Marami na rin nanay na katulad ko, hindi na alam magdasal. At doon, hindi na rin nila napagdarasal ang kanilang mga anak. Sa kabilang banda, sabi ni Jesus, "Anak, narito ang iyong ina. Anak, masdan mo ang iyong ina." Maaari siguro bilang anak, baka hindi natin naiintindihan kung paano ang pamamaraan ng pagpapakita sa atin ng ating magulang ng kanyang pagmamahal. Yung pagsasakripisyong ginagawa ng ating mga magulang para tayo mabigyan ng ating pangangailangan. Maaring yun din ang dahilan kung bakit tayo naliligaw ng landas. Ako po ay naging nanay, 23 years old. Sabi ko kay Lord, ang dami ko pa sigurong dapat malaman. Tulungan mo ako maging mabuting asawa at mabuting ina. Pero kung paano ko yung gagawin? Sabi ko, Lord, alam ko naman, nagpapadala ka ng mga angels. May mga ma-encounter ako ng mga taong magsasabi ng mensahe mo. Ang kailangan ko lang ay makinig. Nang araw ko, ako yung mamanala. Isang malaking pagsubok ang aking naranasan. Nang mamatay ang isa kong kambal, 2 araw bago ako masasarya. Kaya po ako, nanginginig na ang aking mga daliri sa kamay at sa paa na nagkakaroon na rin pala ako ng infection. Nang biyakin ang tiyan ko ng doktor, patakbong itinakbo naman ang isa dahil nag-aagaw buhay na siya. Tinakbo siya sa ICU dahil 50-50 na siya noon. Dahil nakakain na siya ng dumi sa loob ng aking tiyan. Sabi ko kay Lord, hindi ko pa siya nakayang palakihin na 2. Kaya kinuha mo ang isa. Hindi ba ako magiging mabuti kung 2 sila? Nagmamakaawa ako sa iyo, Lord. Ipahiram mo na yung isa. Ipagkatiwala mo na sa akin ang isa. At sisikapin kong sumunod sa bilin mo na tignan ang bawat pangangailangan ng aking anak. Iparamdam ang aking pagmamahal sa kanya. Nakalipas ang ilang buwan na pabalik-balik kami sa ospital, dineclare siya ng kanyang pediatrician na okay na siya. Normal na ang anak ko, panganay, at nagbilin ang pedya niya sa akin. Siya ang unang angel para sa akin. Nagsabihin niya sa akin, normal na ang anak mo, kaya wag mo siyang i-spoil din. Ano po ang Tagalog sa spoil? Bulog. Huwag mo palakihin bulog ang anak mo. Dahil maraming mga magulang dahil sa pinagdaanan ng anak, natatakot silang maulit yung pinagdaanan na yun. Kaya lahat ng gusto, kahit hindi kailangan ibibigay, huwag lang masaktan, at huwag lang masisihin sila. Na mag-4 na taon na po yung panganin ko, napansin kong hindi siya masyadong nagsasalita. Sabi namin mag-asawa, bakit kaya? Kasi wala siyang ibang kalaro. Baka maganda ipasok natin siya sa isang nursing school para naman makahubuilo niya yung mga batang kasing edad niya. And God is so good. Nang mag-imbita yung may-ari ng school ng isang psychologist para sa isang parents forum. Sabi ng psychologist na parang ako ang pinapag-usap habang ako'y nakikinig. Between 6 months
to 5 years old, hubugin ninyo ang anak ninyo ng mabuting tao. Yan ang panahon ng character building ng anak ninyo. Patatagin ninyo ang kanyang Christian values, yung kanyang faith at yung kanyang morals. Sabi ko, marami akong kakilala. Ang sinasabi nila, bata pa yan, hindi pa yan nakakaunawa, kaya wag mo yan papaluin, hayaan mo lang. Pero taliwas ito sa sinabi ng psychologist. Dahil ang isip ng bata during that period, sabi niya, ay parang sponge. Nakikita, naririnig niya sa atin ang siya niyang gagayahin. Kaya i-build niyo ang karakter ng maging matatag sa panahon na ito. At salamat sa Diyos, kaya ko pang habulin taong ngayon sa aking anak. Nang siya po ay magna 9 years old, ang isa ko naman ang pangalawa ko ay 5 taon at ang bunso ko ay 2 taon. Ang Diyos ay nagpadala naman ng angel upang kami invite sa isang marriage encounter. Dito sa marriage encounter na ito, ang una kong natutunan na sinasabi nila na tayo mag-asawa ay matutong mag-usap ng walang paghuhusga at ng marunong makinig sa damdamin ng isa't isa. At gawin din itinuro na ang pinakamahalaga palang obligasyon natin bilang magulang, ang una na responsibilidad natin, ipakilala sa ating mga anak na may Diyos na nagmamahal. Paano natin ipapakita sa kanila na may Diyos na nagmamahal? Kung tayo, si tatay, marami po bang tatay dito? Mahalin daw natin ninyo ang kanilang nanay. Yan daw po ang pinakamahalagang parenting, yung makita ng ating mga anak na tayong mag-asawahan ay nagmamahalan. Kaya sa patuloy na paglalakbay na sa yugto ng buhay ko, patuloy kong binaramdam, lagi kong tinitignan yung awareness of God's presence sa buhay namin pamilya. At ang pagmuli kong nag-attend po kami mag-asawa sa 4th World Meetings of Families na ginanap dito sa Pilipinas. Ang hindi ko makalimutan na sinabi ni Chief Justice Derlini, kung bakit nagkakaroon ngayon ng injustices sa ating paligid, dahil ito ay nagsisimula sa ating pamilya. Ang ating pamilya ay domestic church na buo ng ating society. Dito pa lang napapakita na natin yung injustice, yung unfair tayo sa treat sa mga anak. Halimbawa, sabi niya, nag-aaway yung mga anak mo, lumapit yung puso't nagsumbong. Normally tayo, sasabihan kagad natin yung nakakatanda, ikaw ang nakakatanda, dapat ikaw ay nagpapasensya. Ni hindi man lang natin inilang ang punot dulo kung sino nga ba ang may kasalanan. Doon pa lang, kailangan natin ipakitang nakikinig tayo sa bawat boses ng ating mga anak. Doon pa lang, kailangan natin ipakitang nakikinig tayo sa bawat boses ng ating mga anak. Doon pa lang, dapat tayo mag-asawa kung tayo ay nagdidisiplina sa ating mga anak, magkakampi. Huwag nating lituhin ang ating mga anak na sila ay aaluin ng ina, papagalitan ng tatay, sinong nagiging masama. Pinasasama natin ang isa't isa kapag gano'n ang ginagawa natin bilang magulang. Lord, thank you sa mga gabay na ito na sinisikap namin isabuhay mag-asawa. Since 1994, na-inlove kami sa ME, sa dami ng mga young couples na nais namin ilapit sa Diyos. Na nawa, one couple at a time, mabago natin ang buhay nila, mababago natin ang komunidad, mababago natin ang bansa. One couple at a time. To be a couple for others. I-share natin ang ating karanasan, mag-akay na mag-asawahan. May mga pinagdadaanan man kami ngayon sa aming pamilya.
Dahil ang aking son-in-law ay na-diagnose 2 years ago ng fourth. Pero ngayon, patuloy siyang i-struggle sa mga treatment. Pero sa awa ng Diyos, nakakaya niya. Sa bawat pag-express ng nararamdaman ng aking anak sa akin, bilang isang ina, wala akong magawa, kundi sabihin sa kanya, may plano ang Diyos. Manatili ka at manampalataya ka dahil mahal tayo ng Diyos. Kung kaya nga po ngayon, kung ang wish ko lang, kung pipigit ang mata ko, at haharap ako sa Panginoon, siya ay matutuwa at sasabihin niya sa akin, "Well done, my child. Natupad mo ang bilin ko. Pumarili ka sa akin sa kanan at makiganap ka sa aking kagalakan." Salamat sa Diyos, nilala niya kami kung saan kami narito upang magbahagi sa inyo ng pagmamahal ng Diyos. Bilang ina, kung hindi man ako maintindihan ng aking anak, sinasabi ko kay Holy Spirit, may mga salita akong hindi niya tinatanggap, pero ikaw na ang paliwanag. Dahil sa aking puso, mahal na mahal ko sila. Maraming salamat. Magandang